Sa mga nagdaang kabanata ay nasaksihan natin ang nangyari kay Fang Tianshou sa kamay ni Liao Cheng. Tinanong ni Zhong Shishan si Liao Cheng na kung siya ba ang gumawa nito. Sumagot naman si Liao Cheng na ito ang kahihinatnan ng pagtataksil sa kanya. Seryoso naman siyang sinabihan ng ating bida na lahat tayo ay galing sa iisang sekta. At kung kailangan ba talagang gumawa ng ganitong kalupitan? Natawa si Liao Cheng at kanyang sinabi na hindi mahalaga kung sa iisang sekta lang sila. Dagdag pa niya na kung talaga bang walang muwang ang ating bida. Nang marinig ng ating bida ang mga tinuran ni Liao Cheng ay seryoso niyang sinabi na kung gayon ang kaso ay wala na siyang iba pang gustong malaman. Dahan-dahan siyang lumapit habang nagkakaroon ng malakas na puwersa sa bawat hakbang niya. Nang mapansin naman ito ni Liao Cheng ay agad niyang pinatigil ang ating bida. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang matutulis na bagay sa leeg ni Fang Tianshou na gawa sa abilidad ng hangal. Binalaan din niya ang ating bida na kapag gumawa pa ito ng kahit isang hakbang ay mamamatay si Fang Tianshou. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at tahimik lang siyang naglalakad. Muling nagsaad si Liao Cheng na kung hindi susunod ang ating bida sa kanyang mga sinasabi, ay papatayin niya ang kawawang si Fang Tianshou. Sinabihan naman siya ni Zhong Shishan na kung talaga ba, dahil sa bawat mundong ito ay pare-pareho lang ang mga kontrabida. Sa sinabi ng ating bida ay mayabang niya itong pinauulit kay Zhong Shishan na kung ano ang sinabi nito. Ngunit nagulat naman siya nang biglang dumaan ang ating bida ng sobrang bilis na halos huli ng kanila itong maramdaman. Samantala dahan-dahan na inilapag ng ating bida ang kawawang si Fang Tianshou. At pagkatapos ay seryosong sinabihan niya si Liao Cheng na sabi niya ay oras na para ayusin ang kahangalan nito. Sa pagkakataon namang ito ay hindi pa din makapaniwala si Liao Cheng sa mga nangyayari, kaya naman malaking tanong sa kanya na kung paano ito nagawa ng ating bida. Kaya nagsaad siya kay Zhong Shishan na kaya may kumpiyansa ito na maging mayabang, dahil sa medyo nakakamangha ang footwork nito. Inutusan na din niya ang kanyang mga alagad na atakihin ang ating bida. Mabilis namang kumilos ang mga ito patungo kay Zhong Shishan na kalmado lang na nakatayo. Ngunit bago pa man sila makalapit ay mabilis na kumilos ang ating bida na parabang hindi makita ang kamay nito sa kanyang mga atake. At sa nangyari ay muling nagulat si Liao Cheng, kaya kanya na lamang nasabi na hindi man lang niya nakita ang galaw ng ating bida. Kaya naiinis niyang sinabi na kanina nang hindi niya napapansin ang mga kilos nito, ay naging masaya lang siyang naging pabaya. Pero ngayon kahit nakatutok na ang kanyang atensyon ay mahirap pa din itong makita. Kaya sa wala ng pagpipilian ay ginamit niya na ang kanyang sandata na kung tawagin niya ay Big Dipper Sword. Nagsaad din siya na kasama ang kanyang realm at ang tulong mula sa sandata sa antas ng langit, walang dahilan para matakot sa isang baguhan na katulad ni Zhuang Shishan. Subalit napatigil siya nang biglang sumulpot ang ating bida sa kanyang harapan na nakahanda na ang kamao. Kaya naman dahil sa kanyang takot na tamaan ng suntok ng ating bida ay agad niyang ginamit ang kanyang espada upang harangin ito. Sa kabutihang palad ay nagawa niya ito at nasugatan pa niya ang ating bida sa kamay. Bahagyang nagulat ang ating bida sa mabilis na reaksyon ni Liao Cheng. Kaya naman agad siyang gumawa ng distansya dahil sa sandata nitong mapaminsala. Sinabihan din niya si Liao Cheng na hindi siya makapaniwala na nasaktan talaga siya nito. Kaya ibig sabihin lang nito ay pambihira ang espadang gamit nito. Natawa si Liao Cheng sa sinabi ni Zhong Shishan, at mayabang niyang sinabi na natikman ang kanyang espada. At oras na upang tikman ang kapangyarihan ng may hawak na sandata sa antas ng langit. Pagkatapos din niyang magyabang ay agad siyang naghanda ng kanyang atake gamit ang kanyang teknik. Tinamaan naman ang ating bida sa atakeng ito kaya nagtamo siya ng ilang mga pinsala sa katawan. At habang nangyayari ito ay nagsaad ang ating bida na dahil gumamit ito ng sandata, ay gagamitin din niya ang kanya, agad niyang kinuha sa kanyang inventory ang kanyang sandata. Habang ang atake naman ni Liao Cheng ay nagpatuloy patungo sa ating bida. Ngunit sa pagkakataon namang ito ay nailabas niya na ang kanyang dumbbell at bahagyan niyang pinukpok ang espada ni Liao Cheng. At sa nangyari naman ay nabaluktot ang heavenly weapon ng hangal. At nang makita naman niya ang nangyari dito ay halos hindi siya makapaniwala, nasabi pa nga niya na ang kanyang makalangit na sandata ay nasira lang sa isang iglap. Kaya malaking tanong sa kanya na kung anong antas na armas ang ginagamit ng ating bida. Isa pa, hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang disenyo.
Ngunit habang nasa malalim siya na pag-iisip ay ginawa naman itong pagkakataon ni Zhong Shishan upang makalapit. Nagawa din niyang itong mahawakan at inihampas sa sahig. Humingi naman ng bahagyang sandali si Liao Cheng at kanyang sinabi na hayaan siyang mabuhay dahil sa nagkamali lamang siya. At handa rin siyang gantihan si Zhong Shishan. Ngunit ang ating bida na walang pakialam ay binigyan siya ng isang sampal, dahilan upang mapasukan na lamang ito ng dugo. Nagsaad din siya sa ating bida na wag itong magkakamali. Dahil isa siyang senior ng Chanzi class. At kung alam din ba ng ating bida ang kahihinatnan ng mga aksyon nito. Isa pa, mayroon din siyang mga koneksyon. Subalit sinabihan lang naman siya ng ating bida na masyado na itong maraming sinasabi. Pagkatapos ay pinaulanan ng ating bida ang mukha ni Liao Cheng ng sampal. Makalipas pa ang ilang sandali nang magsagawa na ang ating bida, ay baka sa mukha ni Liao Cheng ang hindi kanais-nais na sinapit nito. Ngunit bigla namang nakaramdam ng matinding presensya ang ating bida nang may biglang magsalita na dapat mong isaalang-alang ang may-ari bago bugbugin ang kanyang aso. At talagang marami kang lakas ng loob para sa isang baguhan na tulad mo. Sa naramdaman ng ating bida ay kanya na lamang nasabi na napakalakas na pressure nito. Ang dumating na hangal ay walang iba kung hindi ang senior ni Liao Cheng kasama ang mga alagad nito. Seryoso din niyang sinabihan ang ating bida na bagamat isa lang siyang aso sa Chanzi class, pero pinahiya mo siya ng sobra, kaya parang sampal na rin ito sa mukha ng Chanzi class. At ikaw na isang baguhan lamang ay sobrang lakas ng loob mo. Samantala nagmakaawa naman si Liao Cheng na tulungan siya ng kanyang senior. Nagtanong naman ang ating bida na kung sino naman ito. Galit naman na nagsaad ang alagad na hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Ang taong ito ay ang kanilang president ng klase para sa Chanzi class, siya din ang batang master ng kilalang Liu family na si Liu Songxing. Mayabang din na nagpahayag si Liu Songxing na ang prestihiyo ng klase ng Chanzi ay hindi kailanman maaaring hamunin. Kasabay nito ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na bigyan ng leksyon ang ating bida. Sabay-sabay naman na sumugod ang mga alagad patungo sa ating bida ng walang pag-aalinlangan. Nang makita naman ito ni Zhong Shishan ay nagsaad siya na lahat sila ay walang kahihiyan upang umatake ng isang grupo at ang malala pa ay gumamit din ito ng mga sandata. Kaya pasigaw niyang sinabihan ang mga ito na mayroon din siya. Agad niyang binuhat ang kawawang si Liao Cheng at ginamit bilang sandata sa mga sumugod na alagad. Kaya naman sa mga puntong ito ay naging sandata ang mukha ni Liao Cheng na hamarang sa atake ng mga alagad, at ang matindi pa ay tumama din ito sa mukha ng isang alagad. Dahilan upang mapinsala ang mukha nito habang kanyang sinasabi na ang batang iyan ay ginagamit si Liao Cheng bilang sandatang tao. Tumilapon din ang tatlo nang tamaan sila nang umiikot na si Liao Cheng. Hindi rin natapos ang ating bida dahil ginamit din niya ito upang atakihin si Liu Songxing na agad nitong nadepensahan ang kanyang sarili. At sa lakas ng ginawang pagdepensa ni Liu Songxing ay tumilapon si Liao Cheng ng malayo. Agad na inihanda ng ating bida ang kanyang kamao na may daladalang mabigat na puwersa. Ngunit walang kahirap-hirap lamang itong naharangan ni Liu Songxing gamit ang kanyang kamay. Nang makita naman ito ng ating bida ay bahagya siyang nagulat dito. Iniangat naman ni Liu Songxing ang kanyang dalawang daliri upang ihanda ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Shocking Stab. Sa kabutihang palad ay bahagya itong naiwasan ng ating bida ngunit tinamaan pa din siya sa noo ng bahagya. Kaya nasabi na lang ni Zhuang Shishan na kahit hindi gumamit ng sandata, ang teknik niya lang ay makakasakit na sa kanya. Kaya naisip niyang gumawa ng distansya dahil sa mapaminsalang teknik ni Liu Songxing. Namangha naman ang hangal sa ating bida at kanyang sinabi na ang pag-ataking iyon ay sinadya upang sirain ang iyong ulo, ngunit naiwasan mo ito. Tinanong naman siya ng ating bida na kung anong antas na ang cultivation nito. Mayabang naman na sumagot si Liu Songxing na nasa nascent soul stage ang kanyang cultivation. Lumabas naman ang notification system ng ating bida. At nagsaad ito na isang banta sa host na nakita. Kaya maaring pumili ang ating bida. Una kapag sumuko ang ating bida, ibig sabihin ang ating bida ay nakakaunawa sa sarili niyang limitasyon. Pangalawa, lumaban pabalik ng mata sa mata. Sinabihan naman ng ating bida ang kanyang system na hindi kailangang sabihin pa ito ng kanyang system. Samantala naghanda naman na si Liu Songxing ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Dragon Capturing Hand.
Mabilis din niyang nahuli ang ating bida dahil sa hindi gumalaw ito. Ngunit sa isip-isip naman ng ating bida ay kailangan niyang makaalis sa pagkakahawak nito. Kinontrol ni Liu Songqing ang kanyang Dragon Capturing Hand palapit sa kanya. Pagkatapos ay naghanda siya ng atake gaya ng ginawa niya kanina. Ngunit binigyan naman siya ng ating bida ng nakakalukong hitsura at kanyang sinabi na nauto niya ito. Nagulat naman si Liu Songqing nang makita niya ang mukha ng ating bida. Subalit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay agad na gumawa ang ating bida ng isang malakas na suntok at sabay niyang sinira ang ginawang teknik ng hangal. Sa lakas ng suntok ng ating bida ay tumilapon si Liu Songqing ng malayo. Nagsaad din ang ating bida sa kanya na dahil pumunta kayong lahat dito para patayin siya, ay natural lamang na lumaban siya pabalik. Agad naman na tumayo si Liu Songqing at kanyang sinabi na medyo maganda ang suntok na iyon ngayon, ngunit hindi yun sapat upang talunin siya. Napaisip naman ang ating bida na malinaw niya itong tinamaan, pero bakit hindi man lang siya nasaktan? Ngunit nagulat siya nang may mapagtanto siya na ibig sabihin isa ding physical practitioner ito katulad niya. Nagsaad si Liu Songqing sa ating bida na hinahangaan niya ang lakas ng ating bida, kaya bibigyan niya ito ng dalawang pagpipilian. Ang una ay magpasakop ito sa kanya, at maging isa niyang kanang kamay. O papatayin niya ito ngayon din. Samantala muling lumabas ang notification system ng ating bida. Ngunit nainas naman ang ating bida kaya naman inalis niya ito at kanyang sinabihan na huwag itong hamarang sa kanyang harapan. Dahil kung susungin ay talagang excited siya. Na hanggang ngayon, wala pa siya sa mga sitwasyon kung saan kailangan niyang gamitin ang buong lakas niya. Nagtaka naman si Liu Songqing sa mga sinabi ng ating bida dahil sa hindi niya ito maintindihan. Pinigan ni Zhong Shishan ang kanyang kamay at seryoso niyang sinabi kay Liu Songqing na ngayon, ilang suntok ang kaya nitong tanggapin mula sa kanya. Pagkatapos magsalita ng ating bida ay bigla itong sumulpot sa harapan ni Liu Songqing na ikinagulat nito dahil sa bilis ng ating bida. Samantala bago pa man umatake ang ating bida ay nagising na si Fang Tianxiu, nasabi din niya na kung patay na ba siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at tumambad sa kanya ang mukha ni Liao Cheng. Kaya sa pagkakataong ito ay bahagyang natigilan siya dahil sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa nang maproseso niya na ang kanyang nakikita ay napasigaw siya at kanyang sinabi na isa itong multo. Ngunit bahagya siyang kumalma nang makilala niya ang inaakala niyang multo. Nasabi pa nga niya na kung ang tao bang ito ay si Liao Cheng. Ngunit nagtataka siya na kung paano nauwi sa ganito ang hitsura nito. Habang nasa malalim siyang pag-iisip ay may narinig siyang ingay sa harapan. Kaya naman agad niya itong tinignan dahil sa isang laban ang nagaganap. Ngunit nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakikita. Dahil sa si Zhong Shishan ang kanyang nakita. Kaya nasabi na lang niya na kung muli na naman ba siyang iniligtas nito. Tinignan din niya ang kalaban ng ating bida na agad niyang nakilala. Kaya malakas niyang nasabi na ang taong ito ay si Liu Songqing. Na isang class president sa Chanzi class, ngunit nagtataka siya na kung bakit kasangkot din ito. Subalit nang mapagtanto niya ang sitwasyon ay kanyang nasabi na hindi ito maganda dahil kung magpapatuloy ito ay maaring ikamete ito ni Zhong Shishan. Kaya naman napasigaw siya na tumigil ang ating bida. Ngunit nagulat naman siya nang makita niyang mabilis na nakarating ang ating bida sa harapan ni Liu Songqing. Balik sa ating bida na kung saan inulit niya ang kanyang sinabi ng may nanlilisik na mata na kung ilang suntok ba ang kayang tanggapin ni Liu Songqing kasama ang buong lakas niya. Sa puntong ito ay nagkaroon ng maraming imahe ng kamao ng ating bida dahil sa labis na bilis ng kanyang suntok. Kaya naman nang makita ito ni Liu Songqing ay naging seryoso siya dahil sa kanyang nakikita ay daang kamao ang malapit ng tumama sa kanya. Agad niyang hinarang ang maraming suntok ni Zhong Shishan gamit ang kanyang dalawang braso. Ngunit ang ating bida na patuloy na nagpapaulan ng maraming suntok ay walang magawa si Liu Songqing kung hindi ang dongpensa at hindi na rin sila makita dahil sa kapal ng alikabok. Nagulat naman si Fang Tianxiu nang makita niya ang ginawa ng ating bida. Kaya nasabi na lang niya na kung paano ito nangyari dahil si Liu Songqing ay naabot na ang nascent soul stage kaya ang lakas nito ay may kukumpara sa isang elder. Ngunit si Zhong Shishan ay gumawa ng nakakagulat. Dagdag pa niya na kung gaano na kaya kalakas ang ating bida. Samantala si Liu Songqing naman ay naiinis na sa kanyang sitwasyon. Kaya naman ginamit niya na ang buong lakas ng kanyang tinatagong alas na depensa.
Ngunit sa kanyang ginawa ay nabasag ang kanyang tinatagong alas na kanyang ikinagulat. Kaya naiinis niyang sinabi na ang kanyang heaven-rank protective treasures ay nawasak lang ng ating bida. Muli namang nagsagawa si Zhong Shishan ng kanyang malakas na suntok. At nang tumama ito kay Liu Songxing ay halos mawalan ito ng malay dahil sa buo niya nang natatanggap ang lakas ng suntok ni Zhong Shishan. Tumilapon din siya ng malayo kasama ang tipak ng mga bato sa sahig. Napasuka din siya ng maraming dugo dahil sa labis na pinsala at lumalabas din na kaya kinaya nito ang malakas na suntok ng ating bida kanina dahil sa protective treasure nito. Sinabihan din siya ni Zhuang Shishan na mukhang ang lahat ng kanyang atake ay mas epektibo na ngayon. Subalit bago pa man makagawa muli ng atake ang ating bida ay biglang lumabas ang maraming kadena na isang teknik na ikinagulat ng ating bida. Ngunit hindi lang isang kamay niya ang nagawa nitong pigilan dahil sa pati ang kanyang kaliwang kamay ay napigilan din. At lumalabas na si Elder Slim ang may gawa nito at pinatitigil ang ating bida. Nagsaad din siya na ang pribadong tunggalian ay isang malubhang paglabag sa mga tuntunin ng sekta. Nagsaad naman ng seryoso ang ating bida na ang mga hangal ang nagsimula nito. Nagalit naman si Elder Slim sa sinabi ng ating bida na lumalabas na nasa panig ito ni Liu Songxing, kaya galit niyang sinabihan si Zhuang Shishan na sobrang bastos ng ating bida. At kung alam din ba nito kung sino si Liu Songxing, kanya ding ipinaalam kay Zhong Shishan na ang pamilyang Liu ay isang mahalagang kapangyarihan ng maharlikang pamilya, ang buong pamilya ay tapat hanggang kamatayan, kaya hindi sila isang taong kayang masaktan ng Yulin Immortal Sect. Isa pa, ang katulad ng ating bida na mula sa hindi kilalang pamilya na isang kulangot lang. Napatawa naman si Liu Songxing at kanyang sinabi na hindi magiging maganda ang katapusan ng mga bagay sa iyo kung sasaktan siya ng ating bida. Ngunit seryoso naman na sinabi ng ating bida na ang ibig bang sabihin nito ay ang maharlikang pamilya. Dahil kung ganun ang kaso ay hindi na siya magpipigil pa mula ngayon. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap niyang sinira ang kadena gamit ang kanyang serious mode. Nagulat si Elder Slim at kanyang nasabi na kahit ang kanyang teknik ay hindi kinaya si Zhong Shishan. Matapos makawala ng ating bida ay mabilis itong umatake dala ang mabigat na puwersa ng kanyang kamao. Nang sandaling tumama ang malakas na suntok ni Zhong Shishan sa mukha ni Liu Songxing ay bakas dito ang hindi matatawarang lakas. Sa lakas ng atake ng ating bida ay nagkaroon pa ito ng malakas na impact sa magkabilang direksyon. Tumilapon din si Liu Songxing sa kabilang bundok na nagkaroon ng malakas na pagsabog. At nang makita din ito ni Elder Slim ay napasigaw siya sa sobrang galit kay Zhong Shishan na hindi siya pinakinggan nito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Kanya ding sinabi na isa itong kabastusan. At kung paano naglakas loob si Zhong Shishan na sumuwi sa utos ng elder. At ganap na isang walang galang. Sa sobrang galit din niya agad siyang nagpakawala ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Mountain Shaken Palm. Sa lakas ng atake ay nasisira ang dinadaanan nito, habang ang ating bida naman ay nakatayo na hindi gumagalaw. Ngunit sa loob-loob niya ay bakas ang sobrang pagkabahala nito dahil sa alam niyang hindi na maiiwasan ang atake. Ngunit sa kabutihang palad ay may isang malakas na atake ang nagmula sa kalangitan at pinatitigil ang mga ito. Sa lakas ng atake ay nagkaroon ito ng malakas na pagsabok na nagpatigil sa teknik ni Elder Slim. Sa lakas din ng impact ay natangay ang ating bida palayo. Kanya ding nasabi na itinulak lang siya ng maliwanag na sword energy na iyon palayo. Dagdag pa niya na kung ganito ba ang itsura ng totoong powerhouse. Nakilala naman ni Elder Slim ang espada na kung tawagin ay Crimson Destiny Sword na walang ibang nagmamay-ari kung hindi ang Sect Master. Lumitaw ang Sect Master sa ibabaw ng kanyang espada at nagpakawala ng kanyang presensya na nagpatigil sa laban. Kaya inilipat sila sa bulwagan upang pag-usapan ang mga pangyayari. Lumipas ang ilang mga sandali na kung saan nalaman na din ng househead ang mga nangyari. Ngunit nagalit si Elder Slim sa parusang ipinataw ng Sect Master, kaya kanyang sinabi na kung bakit ang parusa para sa batang ito ay pag-reset lang ng kanyang mga kredito. At isang buwang pagkakakulong. Nagsaad naman ng Sect Master na kung tutuusin, sina Liao Cheng at Liu Songxing ang unang may kasalanan.
Ngunit mariin pa din na hindi ito sinang-ayunan ni Elder Slim, kaya kanyang sinabi na ang batang ito ay hindi iginagalang ang kanyang mga nakatatanda, mga alituntunin ng sekta, at naglakas loob na suwayan ang kanyang mga utos. Kaya bakit paulit-ulit siyang pinapaboran ng sect master? Naging seryoso si Elder Plum dahil sa hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Elder Slim sa sect master, kaya sinabihan niya ito na ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, at bilang isang elder hindi mo man lang makontrol ang isang bagong estudyante, at dahil ba sa napabayan mo ang iyong cultivation nitong mga nakaraang taon. Mas lalo namang sumabog sa galit si Elder Slim at kanyang minura si Elder Plum, at kung minamaliit din ba siya nito o kung gusto nito na maglaban sila. Ngunit hindi naman nagpatuloy si Elder Plum at kanyang sinabi na mung sino naman ang natatakot sa sinuman. Pinigilan naman sila ni Sect Master upang hindi na lumala ang sitwasyon. Muling nagsaad si Elder Slim na gayunpaman ang usaping ito ay hindi siya kumbansido sa parusa, at upang malutas ito, maliban kung. Agad naman na nagtanong si Elder Plum na maliban kung ano. Seryoso namang tinignan ni Elder Slim ang ating bida at kanyang sinabi na maliban kung makakayanan ni Zhong Shishan ang dalawang atake mula sa kanya nang hindi gumagamit ng protective treasures. Nagalit naman si Elder Plum sa gusto ni Elder Slim kaya sinabihan niya ito na ikaw ay walang hiyang matandang tanga, hindi ka ba nahihiya? At kung gaano karaming mga tao sa buong Yulin Immortal Sect ang maaaring tumagal ng dalawa sa iyong mga pag-atake. Lalo na si Zhong Shishan, na isang henyong lumalaking usbong. Isa pa, ano ang gagawin ni Elder Slim kung masira ang pundasyon ni Zhong Shishan? Pagkatapos niyang sabihan si Elder Slim ay pinayuhan niya ang ating bida na huwag pumayag sa gusto ni Elder Slim. At gagawin din niya upang maprotektahan ito ngayon. Malamig namang nagpasalamat ang ating bida kay Elder Plum. Ngunit, gaya ng inaasahan ng ating bida bilang may system na pahamak, ay naging mandatoryong misyon na naman ang hamon ni Elder Slim sa kanya. Kaya nagsaad si Zhong Shishan na kung sa ganitong paraan malulutas ang problema ay tatanggapin niya ang kahilingan nito. Nagulat naman si Elder Plum sa naging desisyon ni Zhong Shishan, kaya kanyang sinabihan ng ating bida na kung nababaliw na ba ito. Dahil ang matandang geezer na iyon ay tunay na nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. At kahit na siya ay isang maliit na yugto lamang na mas mataas kaysa sa Liu Songxing, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat maliit na yugto sa nascent soul ay napakalaki. Ngunit naintindihan naman ni Sect Master ang gusto ng ating bida kaya naman inihayag na wala ito problema, at hayaan na subukan ito ni Zhuang Shishan. Makalipas ang ilang sandali ay nalaman na ito ng ibang disciples. Kaya naman iniulat ito ng isang disciple na mayroong nagbabagang balita. Na magkakaroon ng pagharap si Zhong Shishan kay Elder Slim. Agad naman na nagsitakbuhan ang mga disciples patungo sa arena dahil alam nilang magkakaroon ng magandang palabas, ngunit may ibang nagtataka na kung bakit ang lakas ng loob ng ating bida na galitin si Elder Slim. Inilipat ang eksena na kung saan nasa arena na si Elder Slim at si Zhong Shishan habang patuloy pa din ang pagdagsa ng mga disciples upang saksihan ang magandang palabas. Ngunit ang ating bida naman na ayaw ng atensyon ay naiinis niyang sinabi na kung bakit maraming taong nanunood. Sinabihan naman siya ni Elder Slim na itigil ang pagtingin sa paligid. Dahil magsisimula na siya, agad niyang pinakawalan ng kanyang atake na kung tawagin ay Mountain Quake ang Sail. Nang makita naman ito ni Elder Plum ay nasabi na lang niya na walang hiya talaga. At lumalabas na ito ay naging isang mas mataas na antas ng spiritual palm technique kaysa sa Mountain Quakang Palm, sa Mountain Quakang Seal. Samantala, naramdaman na ni Zhong Shishan ang mabigat na atake na nagmumula sa kalangitan. Kaya naman agad siyang naging alerto sa pagkakataong ito dahil sa lubhang malakas ang pinakawalang teknik ni Elder Slim. Nang sandaling bumagsak ang atake kay Zhong Shishan ay nagawa naman niya itong pigilan ngunit bakas sa sahig ang bigat nito. Dahan-dahan din niya itong iniangat habang nagkakaroon ng matinding impact sa kanyang kinatatayuan. Nang makita naman ito ni Elder Slim ay nasabi na lang niya na talagang kinaya nito ang kanyang atake. Sa loob-loob naman ng ating bida ay kanya na lang nasabi na talagang karapat-dapat na nasa gitnang yugto ng nascent soul stage. At mas malakas ito kaysa sa stress test ni Instructor Leng. Ngunit napangiti siya dahil ang ganitong yugto ay patuloy siyang lumalakas. Pagkatapos ay tuluyan niya na itong naiangat na halos sumama pa ang mga tipak ng bato sa sahig.
Malakas din niya itong inihagis sa kabilang bundok na kung saan nagkaroon ng malakas na pagsabog doon. At sa ginawa ng ating bida na parang tinapay lang na itinapon ang teknik ni Elder Slim ay nagulantang ang lahat. Nasabi pa nga ni Elder Slim habang hindi pa din makapaniwala na ang kanyang atake ay itinulak lang palayo ng ating bida. Kaya nagsaad siya na parang may mali, dahil hindi niya naramdaman na ginagamit nito ang espiritual na kapangyarihan ngayon. Dagdag pa niya na kung umasa ba ito sa brute force para itulak lang ang atake niya. Sa loob-loob naman ng ating bida nang kanyang marinig ang duda ni Elder Slim ay kanya na lang nasabi na hindi maganda. At mukhang napasobra siya, kaya agad siyang nagdahilan kay Elder Slim na patungkol doon, sa katunayan ay nagsasanay siya ng physical cultivation. Ngunit sa loob-loob niya ay umaasa siyang huwag mapaghinalan. Subalit mariin na sinabi ni Elder Slim na kahit physical cultivation pa ito hindi madaling gawin yun. Muling gumawa ng dahilan ng ating bida dahil sa hindi gumana ang kanyang unang palusot. Na posibleng habang tumatanda ang mga cultivator, dahil bumababa ang kanilang stamina. Na nagre-resulta sa isang sandali ng kahinaan, kawalan ng sigla, at hindi sapat na puwersa ng epekto. Mas lalo namang sumabog sa galit si Elder Slim sa mga sinabi ng ating bida kaya nagsaad ito na isang kalokohan. At kung ganon ay panoorin siyang sirain ito. Agad niyang inihanda ang kanyang pangalawang atake habang baka sa mukha nito ang pagiging seryoso, at ang kanyang atake ay tinatawag niyang Heaven Level Palm Technique Brahma Mountain Quickang Seal. Na naglalabas ng pulang itim na aura,